Nakakita pa rin nga natin ng mga nangyayari, mga digmaan sa iba't ibang panig ng mundo. Ukraine, Russia war, Israel-Hamas war, at iba't iba pang mga digmaan. At nakikita natin ang bigat ng ganitong mga digmaan. Pero marahil ang mas mabigat na digmaan ay may kinalaman sa espiritual. Sapagkat ito ay may kinalaman sa pangwalang hanggan. Siguro kung matalo ka sa digmaan sa mundong ito, marahil bansa, laban sa bansa, ay marahil pwede pa itong makarecover. Marahil ang isang bansa ay pwedeng mawasak dahil marahil mas malaki ang kanyang kalaban. Pero marahil pwedeng dumating ang panahon na siya ay muling mapanumbalik. Subalit sa espiritual na digmaan, wala na itong pagpapanauli. Ito ay usapin ng buhay at kamatayan. Ito ay usapin sa pagitan ni Jesus at ni Satanas. Kaya ang tanong lamang dito ay saan tayo papanig? Pipiliin ba natin na manatiling alipin ni Satanas o ni Jesus? At sa pagpapatuloy ng ating serye ay itong ating tutunghayan at muli ay samahan niyo kung buksan ang inyong mga Biblia sa Ebanghelyo ni Marcos, Kabanata 3, at ang ating tutunghayan ay mula talatang 20 hanggang 27. Ebanghelyo ni Marcos 3, talatang 20 hanggang 27. At ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. At pumasok siya sa isang bahay, at muli nagkatipon ng maraming tao, kaya't sila'y hindi man lamang makakain. Nang mabalitaan niyo ng kanyang sambahayan, lumabas sila upang siya'y pigilan sapagkat sinasabi ng mga tao, wala siya sa sarili. At sinabi ng mga eskriba na bumaba mula sa Jerusalem, nasa kanya si Beelzebul. Sa pamamagitan ng pinuno ng mga demonyo, ay nagpapalaya siya ng mga demonyo. Sila'y kanyang pinalapit sa kanya at nagsalita sa kanila sa mga talinghaga. Paanong mapapalayas ni Satanas si Satanas? Kung ang isang kaharian ay nagkakabahabahagi laban sa kanyang sarili, hindi makakatayo ang kahariang iyon. At kung ang isang bahay naman ay nagkakabahabahagi laban sa kanyang sarili, hindi makakatayo ang bahay na iyon. Kung maghihimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili at magkabahabahagi, hindi siya makakatayo kundi siya'y magwawakas. Ngunit walang makapapasok sa bahay ng malakas na tao upang samsamin ang kanyang mga ari-arian, malibang gapusin muna niya ang malakas na tao, at kung magkagayoy malolooban niya ang bahay nito. Sa ating mga nakaraang mensahe, nakita natin ang konfrontasyon o inkwentro ng ating Panginoong Hesus sa mga religious leader ng bansang Israel. Tinunghayan natin ang pinakauna dyan ay doon sa tagpo na kung saan ay nagpatawad siya sa isang, pinatawad niya yung isang lumpo sa kanyang mga kasalanan at nagpatuloy pa yan sa iba't ibang mga paraan ng konfrontasyon. Sa nakaraan ay nakita natin na ang Panginoong Hesus ay yung kanyang mga alagad ay pumitas ng uhay, at dahil araw ng Sabat ay sinitamuli siya ng mga religious leader ng bansang Israel, at nagpatuloy pa yan, nagpagaling pa siya sa araw ng Sabat, at nadoon ang mga naging engkwentro niya sa mga leader na ito. At itong ating teksto ang panglima at panghuling konfrontasyon ng ating Panginoong Hesus sa mga religious leader na ito ng bansang Israel. At muli, ito ay sa mga eskriba. Magkakaroon pa siya ng konfrontasyon sa mga religious leader na ito, particularly sa mga scribe. Sa chapter 7, makikita natin yan. Di ko pa alam kung tayo magpapatuloy dyan. Pero sa pagkakataong ito yung panghuli na magiging konfrontasyon niya sa mga ito. At ito ay may kinalaman naman sa pagpapalayas niya ng mga demonyo. Sinasabi nila na nasa kanya daw si Beelzebul.
Katumbas, ayon kay Marcos, si Beelzebul, hindi pamilyar sa New Testament yan, pero malinaw na itinumbas kay Satanas. At sa pamamagitan daw ng pinunong ito ng mga demonyo, si Beelzebul o si Satanas, ay nagpapalaya siya ng mga demonyo. Iyan ang kanilang mga pag-aakusa. Ay dito makakita natin na walang basihan at halos nakakatawang akusasyon ng mga religious leader na ito, sapagkat papaanong papalayasin ng pinuno ng mga demonyo ang kanyang mga kampon. At ito nga ang tugon ng Panginoong Hesus sa mga eskribang ito na ipinadala mula sa Jerusalem. Ang sabi ni Jesus sa talinghagang paraan, paano mapapalayas ni Satanas si Satanas? Ipinapakita dito na ito'y sa kanyang disadvantage. Sa panumparaan, ipinaliwanag yan mismo ni Jesus sa mga sumunod na talata. Ay sinabi dito, kung ang isang kaharian daw ay nagkakabahabahagi laban sa kanyang sarili, ay ang resulta noon ay hindi raw makakatayo ang kahariang iyon. At ganun din sa isang bahay. At ganito ipinakita ang pwedeng mangyari kay Satanas. Kung kakalabanin ni Satanas ang kanyang sarili, ang resulta lamang noon ay ang kanyang pagbagsak. So walang basihan ang akusasyon ng mga religious leader na ito. So sa ganyang diwa at liwanag, ito yung mensahe na pwede nating makita dito. Ang pagpapalayas ni Jesus ng mga demonyo ay hindi sa pamamagitan ni Satanas, kundi ng Espiritu. Ang pagpapalayas ni Jesus ng mga demonyo ay hindi sa pamamagitan ni Satanas o ni Beelzebul, kundi ng Espiritu. Maalala nyo yung isang mahalagang tagpo sa buhay ni Jesus bago ang kanyang ministeryo. At yun ay ang pagtukso sa kanya ng dyablo. Pagtukso sa kanya ni Satanas, nakita natin na nagtagumpay siya doon. At yun ay sa tulong ng Espiritu. At ito yung dahilan ng pagpapalayas niya ng mga demonyo. Paalala nyo na napakahalaga para kay Jesus bilang anak ng Diyos na magtagumpay sa tuksong ito. Hinayaan siya ng Espiritu na tuksuhin o subukin ni Satanas at napakahalaga para sa isang magiging tagapagligtas ng sangkatauhan na magtagumpay sa tuksong ito. At yun ay upang mapagtagumpayan niya ang kanyang kakaharapin na ministeryo. At ito nga ang larawan ng pagpapalayas niya ng mga demonyo. Ngayon, dahil si Jesus ay nagpapalayas ng mga demonyo, anong ipinapakita sa atin ito? Ano yung inilalarawan sa atin ito? Dalawang bagay ang nais kong tunghayan natin. Una, ang kaharian ni Satanas ay nagwakas na. Ang kaharian ni Satanas ay nagwakas na at pangalawang bagay, ang pagsulong ng Ebanghelyo ay magpapatuloy. Ang pagsulong ng Ebanghelyo ay magpapatuloy o hindi mapipigilan. So yung unang bagay na mahalagang makita natin dahil si Jesus ay nagpapalayas ng mga demonyo, ang kaharian ni Satanas ay nagwakas na. Alam niyo, pinapakita dito na bago ang ministeryo ni Jesus, halimbawa na lamang, huwag na tayong masyadong pakalayo, doon na lang tayo mag-focus sa akusasyon ng mga scribes, at yun yung pagpapalayas niya ng mga demonyo. Bago ang ministeryo ni Jesus ng pagpapalayas niya ng mga demonyo, ang kapangyarihan o ang kaharian ni Satanas ang umiiral. Pero ipinakita dito na nagwakas na ang kaharian na ito. Of course, ultimately, yan ay sa kanyang kamatayan sa krus at sa kanyang muling pagkabuhay. At ganito ipinapakita ito. Dahil ito yung ginagawa ni Jesus ay larawan na ang kaharian ni Satanas ay nagwakas na. At ang patunay nga nito, isa lamang na marami siyang ginagawa, nagpapagaling, nangangaral ng Ebanghelyo, at kasama doon ay pagpapalayas ng mga demonyo. Larawan, pinapakita na ang kaharian ni Satanas ay nagwakas na. So dahil ang kaharian ni Satanas ay nagwakas na, merong kalayaan sa kaaway, merong kalayaan sa kasalanan.
nabanggit ko na bago pa nga ang ministeryo ni Jesus, pagpapalayas ng mga demonyo, si Satanas, ang kanyang realm, ang siyang umiiral, ibig sabihin, walang kalayaan ng tao. Siya ay alipin ng kaaway, siya ay alipin ng kasalanan. Sa madaling salita, si Satanas ang may kontrol sa tao. Si Satanas ang may kontrol sa puso ng tao. Yan yung tinatawag na kanyang mga ari-arian or possessions. Ay isipin nyo kung nasa ganyan kayong kalalagayan. Isipin nyo kung pag-aari kayo ni Satanas, hindi ba napakahirap noon? Hindi ba napaka-miserable noon? At ganyan ang kalalagayan ng isang taong wala kay Kristo? Kaya minsan pa, ito yung gusto kong maunawaan ng mga kasama namin ngayon. Sa inyo na aming mga mahal sa buhay, mulit-muli. Sa inyo na aming mga kaibigan. Gusto kong maunawaan nyo na kung wala kayo kay Kristo, alipin kayo ng kaaway. Alipin kayo ng kasalanan. Medyo masakit sa pandinig. Pero yun ang katotohanan. At anong klaseng buhay meron kayo kung alipin kayo ng kaaway? Anong klaseng buhay meron kayo kung alipin kayo ng kasalanan? Kung ang nagkukontrol ng inyong buhay ay si Satanas. Hindi nyo ba nakikita yung ganung bigat? Pero ito ang mas gusto kong makita nyo. Ang kaaway ay nakagapos na. May mensahe ito sa inyo. Ibig sabihin, pwede kang makalaya sa pangaalipin ng kaaway at ito ang pakahangarin mo. At minsan pa ito yung apila ko sa inyo. Ito yung aking panalangin sa inyo. Pakahangarin nyo na makalaya sa miserabling kalalagayan sa mga kamay ng kaaway. At ito yung sa atin ng mga mananampalataya, ito yung karanasan natin. Wala na tayo sa pang-aalipin ng kaaway. Nakita natin ang kamiserablihan ng isang alipin ng kaaway. Alipin ng kasalanan. Si Satanas ang nagpapatakbo ng kanyang buhay. Pero ngayon, sa atin ng mga mananampalataya, hindi na ganon. Ay, grabe ang biyaya na tinanggap natin kay Jesucristo. Ngayon, anong resulta naman nun? Dahil nakalaya ka sa kaaway, anong dapat maging resulta nito? Kabanalan. Hindi po pwedeng pinalaya ka ni Kristo pero alipin pa rin ang kaaway. Hindi mo po pwedeng sabihin na pinalaya ka ni Kristo pero alipin ka naman ng kasalanan. Hindi po pwedeng mangyari yon. Ipinakita dito na si Satanas ay wala ng pwersa. Bakit wala ng pwersa si Satanas? Dahil nakagapos na siya. Ibig sabihin dapat si Jesus na ang may kontrol ng iyong buhay. Siya na ang nagpapatakbo ng iyong buhay at ito ay magandang paalala sa atin. Gustong ipakita dito na kung tayo man ay naaalipin ng kaaway, yun ay dahil ginugusto natin yun. Totoo yan, mga kapatid, sapagkat nakalaya ka na. So kung ikaw man ay naaalipin ng kaaway, yun ay dahil napapaalipin ka sa kanya. Kaya nga totoo na wag lagi natin sisihin si Satanas. Kung minsan ay dapat nating sisihin ang ating mga sarili. Huwag mong isipin na kung nahulog ka sa kasalanan, kasi gawa ni Satanas. Oo, totoo na may pandaraya si Satanas. Yan ang ating nakakita sa serye ni Pastor Ike. Pero unang-una, yun ay dahil napadaya ka. Kung ikaw man ay nahuhulog sa kasalanan. Kaya ito yung magandang paalala sa atin mga kapatid. Muli, may apila ko sa inyo ng mga kasama namin. Gusto kong maunawaan nyo na si Satanas ay nakagapos na at dahil doon nais ni Jesus na makalaya ka mula sa kanyang pang-aalipin at huwag niyong isipin na kaya kayo nananatiling alipin ng kaaway dahil sa kanya. Muli, marahil may pandaraya sa iyong kaaway.
Pero kung ikaw man ay nananatiling alipin ng kaaway, yun ay dahil ayaw mong tumugon sa panawagan ng Ebanghelyo. Yun ay dahil napapadaya ka sa kaaway. Ang problema ng mga eskribang ito, sa kabila na nalalaman nila ang pagpapalayas ni Jesus ng mga demonyo ay sa pamamagitan ng Espiritu, anong ginagawa ng mga eskribang ito? Pilit nilang itinatanggi yun. Alam nyo, hindi lingid sa kanilang mga mata ang ginagawa ni Jesus. Pero itinatanggi nila sa kanilang mga puso na si Jesus ay nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng Espiritu. At sasabihin pa nila na iyon ay dahil kay Beelzebul. Alam nyo, sa susunod na mensahe natin sa pagtatapos ng ating serye, sa kalooban ng Panginoon sa huling linggo ng buwan na to, ang ating mensahe ay patungkol sa kasalanang walang kapatawaran. Yung kasunod ng ating teksto, 28 to 30. Pero ngayon pa lamang gusto kong sabihin nyo na kaya lamang walang kapatawaran ng kasalanan ay dahil walang pagkilala kay Kristo. Sa kabila na mayroong patotoo ng Espiritu na gumagawa kay Jesucristo, subalit pilit nilang itinatanggi yun. At kung gayon, wala talagang kapatawaran ng kasalanan. Alam nyo, darating ang panahon na ang kaharian ni Jesus ay malulubos. Ibig sabihin, wala nang impluwensya ng kaaway, wala nang impluwensya ng kasalanan, pero ngayon pa lamang ay maging bahagi kayo ng kaharian na yon. Ang hirap isipin na nagwakas na ang kaharian ni Satanas, subalit nananatili pa rin kayong alipin niya. At ito ang problema ng maraming tao. Kung kayo ay inaalipin ng demonyo, hindi nyo ba nanaisin na makalaya doon? At kung minsan ganito ang tao, muli nakita natin ang bigat, kamiserablihan ng isang alipin ng kaaway, wala siyang kontrol sa kanyang sarili, ang kaaway ang may kontrol sa kanya, at ito ba yung gusto natin? Ito ba yung gusto mo? Marahil halos lahat sa atin ay nakakita na ng isang biktima, naging biktima ng isang malaking ahas na sawa. Kung titingnan nyo yung kalalagayan ng kanyang prey, ay talagang kalunos-lunos. At marahil maliit siya, malaki yung ahas na sawa. Marahil kahit gusto niyang makawala, hindi niya magawa. Marahil kahit gusto niyang makawala sa panglilingkis, ay lalo marahil siyang nililingkis. Ganon ang kalalagayan ng isang alipin ng kaaway. Ganon ang iyong kalalagayan. Ang hamon ko ay dahil ang kaharian ni Satanas ay nagwakas na. Hangarin mo na makalaya dito. Sa pag-uumpisa ng ministeryo ni Jesus, Kabanata 1, talatang 15, sinabi niya na naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo'y magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo. At ang pagpapalayas ni Jesus ng mga demonyo ay larawan na dumating na sa kanila ang kaharian ng Diyos. Nasa kanila na ang kaharian ng Diyos. Iba na ang lipunan na umiiral. Kung dati lipunan ni Satanas, ngayon ay lipunan o society na ni Jesus. At ang pagdating ng kaharian ng Diyos ay larawan o patunay na ang kaharian ni Satanas ay nagwakas na. Ibig sabihin niya ay meron ng bagong kaharian na umiiral. At yun niya ay ang kaharian ni Jesucristo. At hangarin nyo na maging kabilang noon. At ito yung gusto kong unawaan nyo. Hinahangad ni Jesus na makalaya kayo sa pang-aalipin ng kaaway. Subalit kung minsan ang problema ay ayaw ninyo.
At di ba iyan ang pagtangis ni Jesus sa kanyang sariling bayan sa Jerusalem? Sa Mateo 23, talatang 37, ang sabi niya, "O Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay ng mga propeta at bumabato sa mga isinusugo sa kanya, makailang ulit kong ninais na tipunin ang iyong mga anak, na gaya ng pagtitipo ng inahing manok sa kanyang mga sisiw, sa ilalim ng ng kanyang mga pakpak at ayaw ninyo." At ganyan ang nangyayari sa maraming tao. Maraming tao mas pinipili na mamuhay sa kasalanan. Maraming tao mas pinipili na pamahalaan ng kaaway kaysa pamahalaan ni Kristo. Huwag naman sanang mangyari, lalo na sa iyo. May espesyal akong apela sa iyo na marahil nasa pagkagapos pa ni Satanas. Minsan akong nakasama sa bilangguan sa Los Baños bago yung pandemya, nagkaroon ng medical mission doon at isa ako sa nahiling na magbahagi doon. At sa aking pagbabahagi, ako'y nagulat na yung palang nasa harapan ko, yung mga naglabasan ay mayroon akong mga kakilala doon. Meron pang iba na hindi napalabas, hindi sabay-sabay. Pagpunta ko rito, may kakilala ko rito. Pagpunta ko rito, may kakilala ko dito. At yung naroon sa baba, may pagkakataon na makausap ko, ang sabi ko ay, sa tingin mo hanggang kailan ka dito? O hanggang kailan ka posibleng makalabas? Ang sabi sa akin ay baka daw kalipas ang 1 taon o 2 taon. Ang simpleng hiling ko sa kanya ay, sana pag nakalabas ka dito ay huwag ka nang bumalik. Ang sagot niya sa akin ay, hindi ko masasabi. Bigat ng kalooban na ganun ang marinig mo sa mga tao na nasa ganung kalalagayan. Marahil sa iba sa inyo, ayaw yung pumunta sa bilangguan. Pero ano pa ang alipin ng kaaway? Tapos ayaw mo. So ito yung unang bagay na gusto kong makita natin, na ipinapakita sa atin ng pagpapalayas ni Jesus ng mga demonyo. Larawan na ang kaharian ni Satanas ay nagwakas na, subalit sa isang mas positibo na pagtingin dito, ang pagsulong ng ebanghelyo ay magpapatuloy o hindi mapipigilan. Nakita natin na ang dahilan ng pagbaba ng mga eskriba mula sa Jerusalem tungo sa kinaroroonan ni Jesus and most likely sa Capernaum pa ay upang pigilan o salungatin ito sa mga ginagawa nito. At yun nga yung pagpapalayas ng mga demonyo. Pero makakita natin na hindi siya napigilan. Hindi siya mapipigilan ng mga pagpigil ng mga eskribang ito na isinugo pa sila delegate from Jerusalem, marahil ng Sanhedrin. Hindi mapipigilan si Jesus sa kanyang misyon. Katunayan, kahit ang kanyang sariling sambahayan ay hindi siya mapipigilan. Maalala nyo na kahit ang kanyang sariling sambahayan ay gusto siyang pigilan sa mga ginagawa nito. Yun ay dahil siya daw ay wala sa sarili, out of his mind. Marahil hindi naman sa kanyang sariling nanay o mga kapatid galing, posibleng sa kanyang mga kaibigan o mga kamag-anak. Pero maging ang kanyang sariling sambahayan ay hindi siya kayang pigilan sa mga ginagawa nito. Maalaala nyo na hindi sila nilabas ni Jesus. Mark 3 verses 31 to 35. From Nazareth, pumunta ng Capernaum pero umuwi silang bigo. So anumang pagsalungat o pagpigil o ang pagsulong ng ebanghelyo ay magpapatuloy. Hindi ito mapipigilan. Ipinakita sa ating teksto na mayroong iba't ibang mukha ng oposisyon o pagsalungat na pwedeng pumigil sa pagsulong ng ebanghelyo. At sa kaso ni Jesus, ito ay ang mga eskriba at ang kanyang mismong sambahayan. Ito yung tinatawag na mga outsiders referring to the scribes, insiders referring to his own family. At marahil ganyan din ang pwede nating maranasan.
Pero ang ating katiyakan ay kailanman hindi mapipigilan o matatandikalaan ng pagsulong ng Ebanghelyo. At malinaw yan sa ministeryo ni Jesus. Sa ministeryo ni Pablo, malinaw din yan. Kahit si Pablo nasa bilangguan, sumusulong ang Ebanghelyo. Acts chapter 16, kung ako nagkakamali, yung Philippian jailer na ligtas, kalaunan ng kanyang sambahayan. Ganyan natin makita ang pagsulong ng Ebanghelyo. Huwag natin itong tingnan sa marahil mga oposisyon, sa mga karanasan o sirkumstansya na marahil meron tayo, gaya ng pag-uusig. Bagaman marahil pwede tayong makaranas ng mga pag-uusig o mga pagsalungat sa Ebanghelyo, pero susulong at susulong ito. At may kinalaman niyan sa pinahayag ni Jesus kay Pedro. Sa Mateo 16, talatang 13 hanggang 18, mas minabuti kong basahin ang buo. Nang dumating si Jesus sa nasasakupan ng Cesarea Pilipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad na sinasabi, ano ba ang sinasabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao? At sinabi nila, ang sabi ng iba ay si Juan na tagapagbautismo, ang iba ay si Elias at ang iba ay si Jeremias, o isa sa mga propeta. Sinabi niya sa kanila, ngunit ano ang sinasabi ninyo kung sino ako? Sumagot si Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak na Diyos na buhay. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat hindi laman at dugo ang nagpahayag nito sa iyo, kundi ang aking Ama na nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magwawagi laban sa kanya. Grabing encouragement. Diyan makapansin nyo na hindi mapipigilan ng anumang persa, kahit pa ng mga pintuan ng Hades, ang misyon ng iglesia, at iyon ay isulong ang Ebanghelyo. At ito ay dapat tumimok sa atin na patuloy na isulong ang Ebanghelyo. Ang pagsusulong ng Ebanghelyo hindi lamang sa panahon na walang pagsalungat, walang pag-uusig, kundi kahit sa ganito mga pagkakataon. Isang pwede pumigil sa atin para hindi isulong ang Ebanghelyo dahil sa mga pag-uusig, pagsalungat. Pero hindi ito dapat umiral sa atin. Isang inihahanga ko, medyo nabanggit na kaninang umaga, sa ating Philippine Coast Guard ay sa kabila ng mga pagpigil, pagsalungat, oposisyon ng China, ng China Coast Guard sa ating Philippine Coast Guard, hindi sila napipigilan sa kanilang misyon. Anong misyon ng Philippine Coast Guard? At iyon ay ang ipagtanggol ang ating soberenya, ipagtanggol ang ating mga katubigan. Kahanga-hanga. Ang iglesia, ang kanyang misyon hindi para ipagtanggol ang mga katubigan natin. Dapat tayong nakasuporta, pero higit ang misyon ng iglesia ay isulong ang Ebanghelyo. At anumang marahil persa, hindi dapat makapigil sa atin yun. Ang hamon ko ay, dahil ang pagsulong ng Ebanghelyo ay magpapatuloy o hindi mapipigilan sa kabila ng pagsalungat o oposisyon, mahikaya tayo na isulong ito. Huwag nating isipin, nasusulong ba o hindi ang Ebanghelyo? Hindi po. Mali ang ganyang kaisipan. Kung iniisip mo na susulong ba o hindi ang Ebanghelyo para may pagdududa ka, ang ganyang kaisipan ay hindi nauunawaan ni sa Satanas ay nakagapos na. Ibig sabihin, dahil nakagapos na si Satanas, kayang-kaya ni Jesus na agawin ang kanyang mga bihag. Ang kanyang mga ari-arian. At yan ang sinasabi nga sa ating teksto. Talatang 27. Ngunit walang makapapasok sa bahay ng malakas na tao upang samsamin ang kanyang mga ari-arian, malibang gapusin muna niya ang malakas na tao at kung magkagayoy malolooban niya ang bahay nito. Bagaman ipinakita dito na malakas si Satanas, subalit mas malakas si Jesus. Naigapos na niya si Satanas
At dahil dito malolooban na niya ito. At ganito natin tingnan ang pagsulong ng Ebanghelyo. Merong mga grupo na masyadong pessimistic sa pagsulong ng Ebanghelyo. Para sa kanila, walang pagsulong ng Ebanghelyo, hindi totoo yun. Bagaman totoo na mayroong mga grupo naman na sobra ang pagtingin dito, na sa pamamagitan daw ng pangangaral ng Ebanghelyo, marahil pwedeng maging Kristiyanong isang bansa o mundo, kini-Christianize through the preaching of the gospel, ay bagaman marahil maganda yan sa pandinig, pero hindi totoo yun. Pero hindi rin totoo na hindi sumusulong ang Ebanghelyo. Nakakita natin sa mundo na sa kabila ng mga pag-uusig, ang mga Kristiyano o mga iglesia ay nagpapatuloy. Katunayan, mamaya tayo ay magbabautismo. Hindi ba pagsulong yun ng Ebanghelyo? Hindi ba pagsulong yun ng kaharian ni Kristo? At sana, yan ang humimok sa atin bilang isang iglesia na isulong pa ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo at iyon ay sa iba't ibang kaparaanan. Siguro kung hindi tayo naniniwala na pwedeng sumulong ang Ebanghelyo ni Kristo sa ibayong dagat ng Thailand, marahil wala tayong mission doon. Marahil wala tayong missionary doon. Pero dahil naniniwala tayo na pwedeng sumulong ang Ebanghelyo doon, kahit pa sa tinatawag na predominantly Buddhist, ay meron tayong mission doon. Meron tayong pagsusulong ng Ebanghelyo doon. At sana ganoon ang ating maging pagtingin bilang isang iglesia. At sa tingin ko ay ito yung diwa, ito yung gustong sabihin sa himno na ating aawitin bilang tugon sa ating mensahe. Ang sinabi sa unang saknong, maghahari si Kristo Jesus sa bawat dako at sulok ng buong sangkalupaan, maghaharing walang hanggan. Bilang tugon, awitin po natin, maghahari si Kristo Jesus. Wakas po tayo sa panalangin, mga kapatid. O dakila namin Diyos, aming mapagbiyaya at mahabaging Ama, ipapasalamat kami sa pagkakataon na minsan pa ay aming marinig, matunghayan ang iyong salita. Salamat sa katotohanan na dahil sa pagpapalayas ni Jesus ng mga demonyo sa kanyang ministeryo ay nagwakas na ang kaharian ni Satanas. At tunay na kamangha-mangha ito, Panginoon, sapagkat ito'y larawan na ang kanyang mga bihag ay pwede nang makalaya. At yun ay dahil sa iyo, aming Panginoon, at nawa o Diyos ay itong makita ng bawat isa sa kanyang kalalagayan. Makita niya na siya ay alipin ng kaaway, ngunit may kalayaan sa aming Panginoong Hesukristo at ikaw mahabag sa isang kaluluwa na naaalipin ng kaaway. Panginoon, naway makita niya ang bigat ng kanyang kalalagayan, ngunit may biyaya sa aming Panginoong Hesukristo. Kaya sana, at sa mga oras na to, O Diyos, ay palayain niyo ang isang kaluluwang yun. Nagpapasalamat kami na mga pinalaya niyo mula sa pagkaalipin ng kaaway at tulungan niyo kami na mailapat namin ito sa aming mga buhay. Mamuhay kami na tunay na malayo sa pangaalipin ng kaaway. Mamuhay kami na may kabanalan sa aming mga buhay. O Diyos, salamat din sa katotohanan na dahil si Jesus ay nagpapalayas ng mga demonyo at sa kabila ng mga pagsalungat ay hindi mapipigilan ang kanyang misyon. At ganito namin tinitingnan ang iglesia na bagaman marahil may mga pagsalungat, ngunit susulong at susulong ang iyong ebanghelyo.
At nawa ito ay lalong humimok sa amin na ibahagi ang Ebanghelyo para sa kaligtasan, para sa kalayaan ng isang kaluluwa na naaalipin ng kaaway. Salamat sa mga oras na to. Salamat sa ginugol namin na araw muli sa aming pagsamba. Salamat sa iyong mga salita na minsan pa ay pumailang lang sa aming kalagitnaan at tulungan nyo kami na sa aming pagbalik sa mundo, muli simula bukas, ay aming sa katuparan ng iyong nais at kalooban sa aming mga buhay. Ito ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.